Samantala, nagre-remedyo pa rin ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para mabawi ito mula sa International Criminal Court at maibalik sa Pilipinas. Matatandaan na kabi-kabilang petisyon ang isinabmit ng kanyang kampo sa Korte Suprema para i-reverse sa pagka-aresto sa nakatatandang Duterte. Pero ayon kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, sarado na umano ang lahat ng lagusan. Para sa iba pang detalye, makakasama natin sa kwentuhan si Jason Gusilatar. Kahit patong-patong na petisyon ang ihain sa Korte Suprema, wala na umanong magagawa ang kampo ng mga Duterte dahil hawak na ng International Criminal Court ang dating Pangulo at walang jurisdiksyon o kapangyarihan ng Korte Suprema maging ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC. Ito ang ipinunto ni retired SC Senior Associate Justice Antonio Carpio sa panayam niya sa programang Agenda sa Billionaire News Channel. Ayan, walang jurisdiction ng Supreme Court over the ICC, over the International Criminal Court. No? Hindi pwede orderan. That's another court. Hindi pwede orderan ng Supreme Court natin, oy, ibalik ninyo yan. Wala ng jurisdiction. Hindi pwede talaga. As far as ordering the government to stop. Kasi there's nothing to stop. Umalis na eh. As far as ordering the return, you cannot order the return sa isang bansa na. Iba na yung jurisdiction, iba na ang korte doon. Ngunit taluwas naman dito ang paniniwala ng kampo ni Duterte. Partikular na si Attorney Salvador Panelo na naniniwalang may kapangyarihan ng SC na pauwiin ang dating Pangulo. You commit an illegal act, that illegal act follows you wherever you go. Hindi pa pwede porket may ginawa kang krimen dito, pumunta ka lang sa ibang bansa, wala ka ng krimen. Hindi totoo yan. Kaya kahit na nandun ka, yung ginawa mong kasalanan dito, kailangan panagutan mo. Ngayon sinasabi, halimbawa, tinawag sila ng Korte Suprema. Oh, talin nyo rito si Duterte. Sabihin ng mga opisyalis ng gobyerno, Your Honors, nasurrender na ho namin. Hindi na namin mabilik. Hindi. Kayong gumawa ng, you created your own problem, nilikha nyo yan. Gumawa kayo ng mali, i-correct nyo yung mali. Hindi man miyembrong bansa ang Pilipinas matapos itong kumalas noong 2019 sa ilalim ng Administrasyong Duterte, idinaan ng ICC sa International Criminal Police Organization o Interpol ang arrest warrant na siyang nagpaabot ng Request for Assistance o Red Notice sa PNP na miyembro nito. Araw ng Martes din ang bumaha ng petisyon sa SC para awatin ang execution ng warrant of arrest kay Duterte sa pamamagitan ng hiling na temporary restraining order. Pang-apat na naghain ng petisyon ay ang anak ng dating Pangulo na si Davao City Representative Paulo Duterte. Hiwalay pa ito sa naunang petitions for habeas corpus ng mga kapatid na sina Davao City Mayor Sebastian at Kitty Duterte ng araw din na iyon. Ako si Jason Gusilatar para sa Kwentong Politiko.